Isang report mga kapatid ang inihayag ng IDF na gagawa ang Iran ng isang paghihiganting pag-atake sa Israel matapos nitong dumanas ng matinding pinsala sa kanilang mga air defense system bunsod ng ginawang retaliatory strike ng Israeli Air Force noong nakaraang araw. Ngunit ayon sa report, natatakot ang Iran na muli silang gantihan ng Israel kung kaya't ang kanilang gagawin ay ipapahamak nila ang kanilang kaalyado at kalapit na bansang Iraq. At advanced na laser weapon ng IDF na Iron Beam magiging operational na at handa na itong dumepensa sa muling pag-atake ng Iran. The Defense Ministry has announced that the laser-beamed Iron Beam interception system will become operational next year. Lalo pang naging mainit ang nagaganap ngayon na conflict sa Middle East dahil kung noon purong mga proxy lamang ng Iran ang nakikipaglaban sa Israel. Ngayon mismong ang Iran na ang nakikipagpalitan ng pag-atake. Noong Abril, inatake ng Israel ang Iranian Consular Building sa Syria na pumaslang ng 2 Iranian general. Matapos ang 2 linggo, daan-daang mga drone, ballistic missile at cruise missile ang pinakawalan ng Iran sa maraming mga target sa Israel. Ito ang unang direktang pag-atake ng Iran na bagaman sinasabing 99% ng pag-atake ay naharang. Ngunit nagresulta naman ito ng malaking takot sa mamamayan ng Israel. Matapos noon, tumugon ng IDF at hindi nagtagal tumugon din ng Iran kung saan dumoble pa ang mga pinakawalan nitong missile at drone kung ikukumpara sa naunang pag-atake noong Abril. Umabot sa mahigit 180 na mga ballistic missile at maliliit na drone ang inilunsad ng Iran. Nagresulta ito ng pagkasira ng ilang parte ng Nevatim Air Base, pagkakaroon ng minimal hit sa Central Israel at paglikas ng milyon-milyong mga Israeli tungo sa mga bomb shelter. Galit na galit ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Nagbanta ito sa Iran na tutugon ng isang paghihiganting hindi aasahan ng mga Iranian. October 25, 2024, isinakatuparan ni Benjamin Netanyahu ang kanyang pagbabanta kung saan inatake ng daan-daang eroplanong pandigma ng Israeli Air Force ang iba't ibang bahagi ng Iran. Bagaman sa una ay sinabi ng Iran na hindi nakaapekto sa bansa ang ginawang airstrike ng Israel, naglikha lamang ito ng maliit na pinsala at naharang ng kanilang mga air defense system ang missile na pinakawalan ng mga eroplano ng Israeli Air Force. Ngunit ang totoo, wala nang natira sa kanilang mga long-range air defense system. Katunayan, base sa mga satellite imagery na inilabas ng iba't ibang lehitimong source online, makikita ang nawasak na 2 radar site ng bansa na konektado sa kanilang mga air defense system, gayon din ang hindi bababa sa 3 mga site kung saan doon naman ginagawa ang kanilang missile production. Kita rin sa imahe ang nasirang hindi bababa sa 5 mga estruktura sa bahagi ng Parchin at Kujer ng Iran, kung saan ang mga site na ito ang ginagamit ng mga Iranian upang makapag-produce ng solid propellant motors na ginagamit para paganahin ang kanilang advanced na mga missile. Nawasak din ang kanilang isang pasilidad na ginagamit naman bilang imbakan ng mga solid fuel para sa mga bagong modelo ng missile at para sa mga intercontinental ballistic missile. Sa bandang kanluran naman ng Iran, makikita rin sa satellite imagery ang nawasak na site na sinasabing doon nakalagay ang mga S-300 air defense ng Iran na nilagyan ng mga long-range radar system na idinisenyo upang magbigay ng tinatawag na early warning sa militar ng Iran laban sa mga pag-atake. Ang air defense ng Iran mga kapatid ay binubuo rin ng multiple layer upang hindi agad makakapasok sa bansa ang sinumang magtangkang umatake gamit ang missile at drone. Ang S-300 air defense system na mula pa sa Russia ang sinasabing ang pinaka-epektibo at pinaniniwala ang siyang pumoprotekta sa mga pinakasensitibong mga site ng bansa, kabilang ang kanilang mga nuclear facility at energy infrastructure. Ngunit sa ginawang pag-atake ng Israel, hindi nakaligtas ang kanilang tinaguriang malupit na air defense system. Ngayon mga kapatid, matapos ang matagumpay na retaliatory strike ng Israel sa Iran, hindi rin naman basta uurong na lang ang Iran kung kaya't naghahanda na rin ito ng isa namang malawakang pag-atake bilang ganti sa ginawa ng Israel. Ayon sa IDF, base sa kanilang nakuhang intelligence report, naghahanda na ang Iran na muling aatake sa Israel. Ngunit ang nasabing pag-atake ay hindi gagawin ng mismong Iran kundi aatake ito mula sa teritoryo ng Iraq. Ibig sabihin, maaring magbibigay ng armas ang Iran sa Iraq upang gamitin ng mga Iraqi na atakihin ng Israel. Gagawin daw ang pag-atake bago ang presidential election ng Amerika sa November 5, kung saan isang malawakang bilang ng mga drone at ballistic missile ang gagamitin sa pagsalakay. Ang ganitong taktika ng Iran mga kapatid na gagamitin nila ang Iraq upang atakihin ng Israel ay isa umanong estratehiya upang makaiwas ang Iran sa muling pag-atake ng Israel sa kanilang mga strategic na infrastruktura tulad ng mga military base at iba pa. Halimbawa, kapag inatake ng Iraq ang Israel, paniguradong tutugon din ang Israel sa Iraq gaya ng ginagawa nito sa Lebanon at Yemen. Dahil sa mga lugar na ito nagsimula ang pag-atake. Makakaiwas ngayon ng Iran sa pinsalang dulot ng Israeli strike kung kaya't isang malaking pagpapahamak sa Iraq ang ginagawa ng Iran. Kung gagawin man ito ng Iran mga kapatid, isa itong pagpapahiwatig na talagang nayanig ang kanilang bansa dulot ng retaliatory strike ng Israel at isa rin itong indikasyon na talagang humihina na ang kanilang kakayahang dumepensa sa mga direktang pag-atake ng Israel sa hinaharap.
Ang Iran mga kapatid ay mayroong iilang grupo na sinusuportahan sa Iraq na tinatawag bilang Islamic Resistance in Iraq. Ang grupong ito ay pangunahing nakatuon sa pagpuslit ng droga o armas patawid sa border at sila rin ang naatasang magmanman sa mga aktibidad ng Amerika sa rehiyon. Suportado ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang grupong ito, hindi lang sa pera kundi maging sa mga maliliit na uri ng armas at mga long-range weapon gaya ng drone at ballistic missile. Samantala, iniulat ng The Time of Israel na ngayong darating na 2025, magiging operational na ang Iron Beam laser-based interception system ng Israel. Ayon sa report, hindi nila yung palitan ng Iron Beam ang tanyag na air defense system ng IDF na Iron Dome. Sa halip, gagamitin lamang ang system na ito upang harangin ang mga maliliit na projectile gaya ng maliliit na uri ng drone at ipaubaya naman ang mga malalaki gaya ng mga missile sa David Sling at Arrow system na parehong epektibo laban sa mga long at medium range na mga drone at missile. Madali lamang i-operate ang Iron Beam. Epektibo at napaka-accurate nito sa kanyang mga target at talaga namang mas mura kumpara sa kahit anong umiiral na air defense system ng Israel. Halimbawa, simula noong pumutok ang digmaan sa Gaza noong October 7, mahigit 26,000 na mga rocket, missile at drone ang inilunsad sa Israel mula sa iba't ibang panig. Kalakip sa bilang na ito ang 13,200 na mga projectile na pinapaputok mula sa Gaza, 12,400 mula sa Lebanon, 60 mula sa Syria, 180 mula sa Yemen at 400 naman mula sa Iran. Ang majority sa mga missile at rocket na pinupuntirya sa Israel ay naharang ng Iron Dome system, samantalang ang iba naman ay doon tumama sa mga open area. Ngunit ang bawat interceptor na pinapakawalan ng Iron Dome ay tinatayang nagkakahalaga ng $40,000 hanggang sa $50,000. Malaking pera ang pinapakawalan ng Israel bawat salag ng kanilang interceptor mula sa Iron Dome, samantalang kung magagamit na nila ang Iron Beam, malaki ang kanilang matitipid dahil maliban sa napakamura ng laser na gagamitin, unlimited din ito. Ang Iron Beam ay gumagamit ng tinatawag na high power laser upang pabagsakin ang kanyang target sa range na umaabot ng 100 metro o ilang kilometro. Sinusunog o tinutunaw ng laser nito ang shell ng target kabilang ang makina o di naman kaya ang warhead hanggang sa tuluyang bumagsak ang projectile. Kumpara sa Iron Dome, mas mura, mabilis at napaka-epektibo ng Iron Beam. Ang bawat missile interceptor nito ay nagkakahalaga lamang ng $2 kumpara sa $50,000 na halaga ng Iron Dome. Mas epektibo rin ang Iron Beam kung ikukumpara sa Iron Dome pagdating sa pag-intercept ng mga drone dahil ang Iron Dome ay sadyang nakadesenyo lamang para kontrahin ang mga rocket at missile. Ang mga drone o unmanned aerial vehicle ay maliliit, magaan at mayroon lamang low radar signature. Hindi ito agad nakikita sa radar na ginagamit ng IDF para sa pag-detect ng mga missile. Mayroon ding downside ng Iron Beam mga kapatid gaya ng hindi ito epektibo kapag maulan o maulap ang kalangitan at wala itong kakayahang lagpasan ng atmosphere upang puntiryahin ng target. Kailangan din ng system ang isang malakas na power supply upang mapanatili ang kanyang pagiging epektibo. Maliban sa Israel mga kapatid, nagkaroon na rin ng eksperimento ang iba't ibang bansa tungkol sa paggamit ng laser weapon. Halimbawa, minsan ang sinubukan ng US Navy ang paggamit ng isang high-energy laser weapon na maaaring wasakin ng isang aircraft sa kalagitnaan ng paglipad. Pinakita rin kamakailan ng United Kingdom ang isang laser weapon na tinatawag nilang Dragonfire na maaaring gamitin laban sa mga banta sa himpapawid. At sinabi rin ng Pentagon na ang China at Russia ay gumagawa ng mga laser na maaaring mag-target ng mga satellite. Hindi malinaw kung maging ang Iran ay nakabuo ng sarili nitong laser defense system dahil noong 2022 sinabi nito na mayroon na silang kakayahang gumawa ng isang laser weapon. Gayunpaman, pinaniniwalaan pa rin na ang Iran ay mayroong Chinese-made na laser weapon na kung tawagin ay Silent Hunter. Ngunit hindi raw ito kasing lakas at kasing epektibo ng Iron Beam ng Israel. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!